O ano, kumusta na ang lahat? Gaya ng sinabi ko, pagkatapos ng mga arko, gusto kong ipakita sa inyo kung ano ba ang meron dito sa mga bot na ginawa ng bawat bayan dito sa Aurora. Pero bago ang lahat, intro muna tayo guys. Shall we begin? Let's begin now. At dahil walong bayan ang binubuo ng lalawigan ng Aurora, walong bot ang sisilipin natin. At dahil nga hindi makapaghintay, hindi pa kulaw, siya sige, unahin na natin to. Nakita na ba kayo ng mga ganitong uri ng upuan? Ito lang naman nangyari sa yantok. Sobrang ganda niya at bagay na bagay sa inyong tirasa. Makita mo rin dito ang mga fruit tray at iba pa. Ang mga yan ay ilan lamang sa mga pinagmamalaking produkto na hindi pa kulaw. Kaya naman sa unang tingin pa lang sa kanilang bot ay alam mo na kagad ang kanilang pinagmamalaki. Dahil kahit napakasimpleng disenyo ay nakaka-attract talaga sa paningin ng mga tao. Tignan nyo guys, mula sa mga retaso ng kawayan ay nagawa nila itong eleganteng tignan. Ganon din sa mga isinabit nila mga palamuti ay mapapawaw di pakulaw ka talaga. Guys, sa labas pa lang yan, kaya samahan ninyo ako at tignan kung ano bang nasa loob nito. Dahil sa tingin ko ay marami ako mga bagay na may papakita sa inyo. Kaya lang guys, pagpasok ko, nagulat sila. Sabi nung isa, ay Pogi, bakit may artista? Grabe naman si sir, pinagkamalan pa talaga ako. Hindi po ako artista, mukha lang akong kontrabida sa pelikula. Hindi guys, joke lang, huwag kayo masyadong nagpapaniwala sa mga sinasabi ko. Kumpare ko yan. Ewan ko ba, siya ata nag-organize nitong pot na to. Alam nyo kasi dito sa amin, kahit magkakaibang bayan kami, ay magkakakilala kami. Hindi katulad sa iba dyan, magkakapit bayan na nga ay hindi pa magkakilala. O siya, ang dami ko ng dinaldal. Balik na ulit tayo sa topic. Eto guys, alam nyo ba kung anong gamit nito? Sa ilang mga probinsya guys, lalo na sa mga bukid, makakita ka pa ng ganito, mga peraso ng kawayan na ginawang baso. Bukid. Gamit sa bukid. Baso. Yung mga pinagputulan ng kawayan, pwedeng gawing baso. At dito sa loob ng bot guys ay kapansin-pansin ang napakagandang chandelier na gawa sa yantok. Bag na kahit siguro ihampas mo sa jowa mong manluloko ay hindi ito masisira. At tignan nyo itong mga tol, magandang pang suol sa mga magulang na maniligawan ninyo. Bali alak nga pala ang laman ng mga yan. Okay na yan, para sa tatay yung alak, para sa nanay yung bayong. At kung gusto mong samahan ng prutas, etong kailangan mo. Bukod sa handicraft ay meron din ditong para sa mga mahilig sa kape. Sa tingin ko, ito ang kailangan ko. At hindi rin nagpapahuli ang Aurora pagdating sa mga wine. At ang Dipakulaw ang isa sa mga nagpo-produce nito. Siyempre, pagdating sa pagkain ay ilalaban ng Dipakulaw ang kanilang own recipe sa paggawa ng kutsinta, puto at suman. At tignan nyo to guys, meron din sila ditong mga snacks. Nako, kaya naman pala ang sexy ng mga taga Dipakulaw eh. Grabe, isang bot pa lang yung pinuntahan ko pero napawawa na talaga ako. So yan guys, ang bot ng Dipakulaw. Sa mga may makatanungan o tungkol sa kanilang produkto ay pakikontak na lang ang kanilang tourism office. Katabi ng bot ng Dipakulaw ang bot ng Kasiguran. Kaya naman hindi na ako lumayo pa. Marami rin produkto ang pinagmamalaki ng Kasiguran, mula sa baka, laman dagat at mga pagkain. At dahil napaka-creative na mga taga-Aurora, makikita mo ang mga palamuting ito na talaga mamamangha ka talaga. At sino bang mag-aakalang ito yari lang sa baka? At ang gaganda pala ng mga shells pag ginawa mo itong kortina. Kortina bang tawag nyo sa mga ganyan guys? Hindi ko alam eh. At sa mga mahilig sa pagkain kagaya ko, abay maglalaway talaga kayo dahil dito nyo matitikman yung mga recipe nila ng seafood na kakaiba. Pero ito talaga ang paborito ko, ginataang dahon ng kamuting kahoy. Katulad ng bot ng Dipakulaw ay makikita mo rin ang mga retaso ng kawayan katulad nito. Dahil tulad ng Dipakulaw, kawayan din ang pangunahing gamit sa pagtayo ng bot na to. Kaya samahan ninyo ako at silipin natin kung ano pa ba ang meron sa loob nito. Kung ang Dipakulaw ay may yantok na chandelier, yari naman sa baka makikita mong palamutin na nakasabit dito. Nakakatuwa lang kasi habang tinitignan ko mga palamuting ito ay para akong pumasok sa mga mamahaling restaurant. Yari nga baka kasi ang pangunahing produkto ng mga taga-Kasiguran guys. Pero maliban sa baka guys ay meron din sila mga produkto dito na gawa sa nito. Isang uri ng halaman na kadalasan makikita rin dito sa amin. Kadalasan sa mga bukid makikita ang mga yan. At mainam itong gamitin bilang pantali. Maya-maya pa napansin ko ang basket na to nayari sa baka. Napakasimple pero halatang matibay. At nagulat ako guys dahil ang Kasiguran pala ay isa rin sa mga nagpo-produce ng bagoong dito sa Aurora. O ay syempre Ilocano ako, agdardara nga bagoong. At meron din ditong coco sap o coco jam, ginger tea o salaba. Pero guys, akala ko giveaway, hindi naman pala, muntik ko nang kunin yung isa. Alam nyo guys, sa Ilocos, sa lugar na kinalakhan ng nanay ko, isa sa mga produkto nila doon ay mga bag na yari sa kawayan. At ganitong pattern din ang ginagawa nila sa mga bag na yon. Ang isa sa nakita ko sa bot ng Kasiguran guys, ay marami kang mga impormasyon na makikita nakapaskil sa mga dingding nito. Kumbaga kahit di mo na kailangan na magpapaliwanag, basta't marunong ka magbasa at umintindi ay magigets mo talaga kung anong mga narito. At alam nyo guys, napaka-approachable din ng mga tourism staff ng Kasiguran. Kaya ang sabi niya, total, nasa dingding naman na lahat ng gusto nyo malaman. Sige mga sis, turuan ko na lang kayo sa mayaw. Ganto lang yan mga sis. You have to point your finger at the top like this. Na 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 na. Hindi guys, joke lang. Pinapaliwanag niya yung mga culture na kinasanayan ng mga Kasiguranin, which is yung tawag nating lahat na bayanihan. Dito kasi sa amin
namin guys ay uso ang damara. Yun guys ay yung hall o yung reception na ginagawa sa tulong ng mga kapitbahay. At ganun guys yung ginawa nung kinasal ako. At dito rin guys sa punta to makikita mo ang mga sinaunang laruan nangyari sa mga kawayan. Familiar sa akin ang mga laruan na to dahil ganito rin ang laruan ko nung bata pa ako. So ayan guys, nakita nyo na kung anong meron sa bot ng kasiguran. At ngayon naman guys ay silipin natin kung ano naman ang makikita dito sa bot ng Dinalungan. Ang Dinalungan guys ay isa sa mga bayan na ang kinabubuhay ay pangingisda. Pero hindi ko akalain na ganito kalaki ang mga isda at alimango na kanilang nahuhuli. Guys, kung ang bot ng Dipakulaw at kasiguran ay yari sa kawayan, kadalasang parte ng niyog naman ang makikita mo dito sa bot ng Dinalungan. Mapadingding, bawat kanto, mga palamuti at maging ang kesame, ay makikita mo kung gaano ka-creative ng mga taga-Dinalungan pagdating sa puno ng niyog. Kung napanood nyo guys yung video natin about sa arko na ginawa ng mga bayan dito sa Aurora, mapapansin ninyo na yung arko na ginawa ng mga taga-Dinalungan guys, parehas lang yung mga palamuting ginamit dito. O diba nakakamanga siyang tignan? Yung wala ka maisip na idea pagdating sa dekorasyon, pero minamani-mani lang pala yung mga taga-Dinalungan. Ito guys, so ang ganda ng ideyang ito. Sa kesame ito guys, sa tumatagos ang sikat ng araw. Pero syempre may salamin yan, kaya no worries din sa ulan. Ito guys, alam nyo ba kung ano to? Guys, mga bawo lang yan na ginawang alkansya. Mga bata pa kami, balikan yan din ang pinapagawang project sa amin sa school. Itong hawak ko guys ay swan. Diba ang ganda niya? Pag ganito ang alkansya nyo guys, talaga makakaipon kayo. Kasi guys, nakapanghinayang siyang usakin. Dahil pangingisda ang kinabubuhay ng mga taga-Dinalungan, makikita mo rin dito ang native nilang panghuli ng hipon. At tignan nyo to guys, pati mapa nila na nakapaskil dito sa dingding, ay mapapansin mo talaga ang pagiging creative ng mga taga-Dinalungan. Napansin ko rin ang mga ito nayari sa kawayan na hindi ako sure kung para saan, kaya hinulaan ko na lang. Sa tingin ko ito ay tissue holder. At mayroon din dito mga bowl na yari sa baon ng niyog. Maalala ko dati ganito rin ginagamit namin sa bukid. At dito naman sa baba guys, mayroong fruit tray na sa tingin ko ay gawa sa nito. Tignan nyo, grabe ang ganda ng pagkakagawa. At syempre, ang kahiligan ng lahat ay hindi rin nagpapahuli ang Dinalungan pagdating sa mga food product. Dahil mayroon din dito silang snacks tulad ng mani at sweet potato fries, ang natural organic na lemon tea, at mayroon din ditong coco sap o coco jam para sa mga mahihilig sa palaman. At sa mga mahihilig sa tornado po kayo dyan, ito ang para sa inyo. At aba, mayroon din pala sila ditong Dinalungan version ng bago. So yan guys, ang pinagmamalaki ng mga taga-Dinalungan, pwede nyo silang bisitahin ang kanilang Facebook account kung meron pa kayong impormasyon na gustong malaman. At aba, teka, sino naman itong mga to? Ganyan naman kapuputi ang mga taga Maria Aurora. Ay sorry, nasobra na naman ako ng chismis. Mga manikin pala yan. Pasukin naman natin ang bot na pinagmamalaki ng mga taga Maria. At syempre, dahil taga Maria ako, kasama ako doon. At dahil tayong ang Maria lang ang walang dagat, ang kadalasang kinabubuhay ng mga tao dito ay pagbubukid. At ang isang to na tinatawag naming lukbot, ang katuwang namin sa aming gawain sa bukid. At kadalasang daladala ito ng mga kababaihan. Bukod sa aming mga bago, ay mayroong mga native tribes na nakatira dito sa Maria. At sila ay ang mga tribong Ilongot o Bugkalot. At ito ang native attire para sa mga kababaihan. At ito naman ang para sa mga kalalakihan. At ayon sa history guys, sa pamamagitan ng kanilang kasuotan ay malalaman mo kung anong kanilang estado sa kanilang tribo. At ang manikin na to, ang kasuotang ito ay isang kasuotan ng isang hunter. At alam nyo ba guys kung bakit sila nagtanim dito ng parang balete? Dito kasi sa Maria makikita ang pinakamalaking balete and probably the biggest tree in Asia na nagkakaedad ng 600 years. At dito sa Maria guys, pangunahin mga tribo ng mga Bugkalot ay gumagawa ng mga ganitong dekorasyon kapag may mga okasyon katulad ng kasal at piyesta. Ito guys, nung una hindi ko talaga naget. Pero habang tinitignan ko sa malayo, napagtanto ko, isa pala itong malaking shield o sanggalang. Sino naman kaya higanting Bugkalot na nakaiwan ito dito? Diba? Gaya ng arko na pinagmamalaki naming mga taga Maria. Dahil taga Maria ako, kahit ano pa man ang mangyari, syempre ito pa rin ang pinakamaganda sa lahat ng bot. Excuse me po. Tulad ng sa ibang bot ay marami ka rin makikita dito sa bot ng Maria. Kung ang ibang mga bot, kadalasan makikita mo ang kanilang mga produkto, iba naman dito sa bot ng Maria guys. Dito naman ay pinapakita ang kultura at klase ng pamumuhay ng mga tao nakatira dito. At dahil nga ang bayan ng Maria lang dito sa Aurora ang walang dagat, pangaso naman ang kinabubuhay ng ilang residente rito. Pero syempre habang tumatagal ang panahon ay natutunan na rin ng mga tao dito ang ilang mga produkto tulad ng mga handmade product, tulad ng mga tasang ito na makikita mo pa rin talaga ang creativeness ng mga taong nakatira dito. O diba ang ganda niya guys, pwede siyang gawing souvenir sa mga okasyon tulad ng binyag, kasal, at birthday. At sa mga lasinggero diyan tulad ng ibang bayan, isa din ang Aurora sa mga nagpo-produce ng mga wine. Ito guys, alam nyo ba kung anong tawag dito? Hindi. Good, kasi hindi ko rin alam kung ang Dipakulaw at kasiguran ay gumagamit ng yantok at abaka. Dito naman sa Maria guys ay sabutan ang ginagamit namin sa aming mga handcraft. So yan ang bot ng Maria guys. Paki-contact na lang po ang Tourism Maria sa iba pang mga detalye na gusto nyo malaman. At ngayon naman guys ay papasyalin natin ang bot ng Dingalan. Masasabi ko ang Dingalan tulad ng San Luis ay pinagpala ng gusto pagdating sa mga tourist spot dahil talagang dinarayo ito ng karamihan. Well, para ako na lang nga yata hindi pa nakakapunta sa mga tourist attraction nila. At pagdating naman sa Palamuti ay hindi rin nagpapahuli ang Dingalan dahil meron din naman silang sariling paraan na pag
magiging creativity. Kaya tara, pasukin natin to na makita kung ano naman pinagmamalaki ng Tinggalan. At dahil tourist attraction na pinopromote ng Tinggalan, mapapansin mo kaagad ang mga brochure na sasalubong sa'yo dito sa may pintuan na kung saan dito nakalagay ang mga impormasyon patungkol sa kanilang mga tourist spot. At pagdating naman sa mga dekorasyon, may sariling pamamaraan din naman sila kung paano nila ito ginawang kakaiba. At dito rin sa amin guys, isa rin sa produkto na pinagmamalaki namin dito ay ang walis tambo. At tulad ng ibang bayan dito sa Aurora, pinagmamalaki rin ng Tinggalan ang kanilang sariling gawa ng banana chips, tuna corn oil. Gusto ko rin to guys. At syempre, hindi pwede mawala ang Coco Jam o Coco Shop. O ayan, sa karagdagang impormasyon about sa mga tourist spot ng Tinggalan, pakicontact na lang po ang kanilang tourism office. Pagkatapos ng Tinggalan guys, ay sinunod ko na ang Dilasag. Grabe, sa unang tingin pa lang guys, ay mamamangha ka na sa put ng Dilasag. At tulad ng Dinalungan, gumamit din sila dito guys ng bunot. Pero iba ito guys, nakakagulat. Dahil gumamit sila dito ng mga shells at napakalinis ng pagkakalagay. Yan siya di ba napakaganda ng mga disenyo na kanilang ginawa. Grabe, detalyado ang bawat sulok. At kung mapapansin nyo guys, talagang pinagtrapahuan ng gusto. Ayan siya guys, planadong planado ang bawat dekorasyon. O diba, nakakagulat naman to mga taga-Dilasag. At tignan nyo to guys, pati mga paligid dito ay kapansin-pansin ang mga corals na nakakalat. At yar din sa mga punot at nito ang mga to. At tulad ng kasiguran, ayan, gumamit din sila dito ng abaka. Pahingis na rin ang kinabubuhay ng mga taga-Dilasag guys. Kaya naman pumasok na ako na makahingi ng mga gahiganting halimango. Sa pintuan pa lang guys, ay talaga magugulat ka na. Dahil sa kortina nilang yari sa shells at nito. At katulad ng ibang bayan, may kilala mo ang Dilasag sa mga nakasabit at nakalagay ng mga dekorasyon dito sa loob. Tulad na lang yung nakasulat dito na The Last Paradise of the North. Wala kasi sa bayan ng Maria guys na una mong makikita pagpasok mo ng Aurora. Ang Dilasag naman ang pinakahuling bayan dito sa Aurora, panorte. At tignan nyo guys, pagdating sa mga dekorasyon ay hindi rin nagpapatalo ang Dilasag. Kaya naman namangha ako ng gusto sa mga dekorasyon na nakasabit dito. At talaga nagulat ako guys kasi gumagawa sila rito ng vase na yari sa bato. Sobrang cute nila, pwede sila pang souvenir. O diba, hindi ko akalain na nagpuproduce pala ng ganitong produkto ang Dilasag. Ito na marahil ang masasabi kong kaibahan ng Dilasag mula sa ibang bot na narito. At syempre, pahuli din ba ang Dilasag pagdating sa mga chandelier na nakasabit sa kesame? Maging mga dekorasyon na nakasabit sa dingding ay may ibubuga rin. At aba naman Dilasag, bigla akong nagutom dito. Aba hindi ko akalain na magaling din pala kayong gumawa ng suman. Papalisa sana ako guys nang bigla makita ko ang napaka-cute na to. Mga figurine na talagang pang-export ang dating. Grabe ang ganda niya, mainam itong pang-regalo. Akala nyo hanggang patula ang Dilasag? Hindi no, dahil meron din sila ditong basket. At ito guys sombrero. At sa mga nito yari ang mga to. So ayan, tulad ng iba, pwede nyo silang kontakin sa kanilang tourism office for more details. Pagkatapos ng Dilasag, ay sa Baler naman tayo. Ang Baler ang sentro ng Aurora. At ang bot na to ay maraming may kukwento sa inyo. Alam nyo ba guys na ang Baler ay minsang dumaan sa napakahirap na sitwasyon dahil minsan na itong tinamaan ng tsunami at ang ilan sa mga residente ay napilitang umakyat sa matataas na bundok upang iligtas ang kanilang mga sarili. At sa kanilang pagbangon guys ay kailangan nilang magmalasakitan sa isa't isa. Partikular na dito ang pagbibigayan ng ulam na tinatawag nilang pasida na siyang pinagmulan ng salitang pasidayaw. Tulad ng ibang bayan ay isa rin sa pangingisda ang kinabubuhay ng mga tao rito. Kaya naman sa bot na to ay makakita ka ng mga net at iba pang gamit sa pangingisda. At tulad ng Dilasag, at makikita mo rin sa mga dingding nito ang mga corals at shells bilang palamuti. Ito guys, alam nyo ba kung ano to? Isa itong surfing board guys. Tulad ng Boracay at Siargao, perfect ideal din ang Baler for surfing. Alam nyo ba guys na ang Aurora is the birthplace of Philippine surfing? Ang totoo niyan guys, ang isa sa mga pinagmamalaki ng Baler, kanilang suman at ang kanilang iba't ibang uri ng merienda. Which is nung time na yan ay kala ko gagawin karinderya ang bot ng Baler. Pangsuhol daw pala sa mga hurado guys. Hindi guys, joke lang. Kasama pala yan sa mga display nila. Ito guys, alam nyo ba kung anong klaseng laro to? Bago pa man dumating yung mga gadget na yan na pinagkakabalahan ng mga kabataan, sungka ang masayang laruin nung kapanahunan namin. Tulad ng Bahay ng Maria, isa rin sa mga produktong pinuproduce ng Baler ay yari sa sabutan. Mga bayong na pwedeng gamitin sa pamalengke. At grabe, ang kukulay naman ng mga sombrero na to. Mga handbag at maging mga pamaypay. Yan sila guys, di ba ang gaganda nila? So yan ang bot ng Baler. Pwede nyo rin po silang kontakin sa kanilang tourism office. Finally, ang pinakalas na boat na pupuntahan natin ay ang boat ng San Luis. Tulad ng Tinggalan, ang kadalasan pinupromote ng San Luis ay ang kanilang tourist spot. Kaya naman kapansin-pansin ang mga larawan ng kanilang mga tourist attraction sa bawat sulok ng kanilang boat. At dito sa kanilang pintuan ay nakabang na rin ang kanilang brochure o mga impormasyon patungkol sa kanilang mga tourist attraction. So guys, marami ka nga naman pwedeng pasyalan dito sa San Luis. Dahil dito mo makikita ang mga nagagandang falls tulad ng Mother Falls, Tabon Falls, Kaunayan Falls at iba pa. May mga activities din dito na pwede nyo paglibangan tulad ng snorkeling at diving. At narito din ang kanilang mga food product na pinagmamalaki. Mayroon ditong coconut and pineapple jam. At wow, mayroon pala sila ditong tapa. Masarap to guys, lalo na sa breakfast. Para sa mga nagkakaedad, ito na ang essential oil para sa inyo. Ay, isa nga pala ako doon at kailangan ko rin to. Pero teka, totoong bintana na to. Kanino kayang bakit nung kinuha na nila ng bintanang ito? Pero wow, tignan nyo guys para mas matanda pa to sa akin. Bawat bayan dito sa Aurora ay may kanya-kanya mga katangian. Bawat bot ay mapapansin mo talaga ang pagkakaiba. Bagaman ganon, bilang mamayan ng Aurora ay hindi namin ramdam. Ewan ko ba? Siguro dahil tanggap namin ang bawat isa at handa naming i-share kung ano ang meron sa bawat isa sa amin. So yan na po
po ang kabuuan ng ating video ito. Maraming salamat sa panunod. Daddy Dax po at nagsasabing mabuhay tayong lahat. Uy, teka saglit yung aking camera.